Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Anuman ang gampanin at hakbangin, kailangan dito ang tamang pag-usad. Pag-usad na pasulong ng walang pag-alinlangan. Ito ang Arya, magsasagawa ng mga pagbusisi sa mga kaganapan at sa mga nagdudumilat na katotohanan. Arya, ito ang titirada sa mga mapagbuong pagbatikos at magsasagawa ng konkretong paalala sa mga abusadong nasa poder ng kapangyarihan. Arya, nakapaloob ang mga pangunahing isyu at usapin sa larangan ng politika, kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. Arya, kaakibat pa rin ang mga balita sa showbiz at sa mga tinatawag na pagbati. Arya, at ngayon, narito na ang pag-arya mula sa panulat hanggang dito sa plataforma sa social media. Si Erwin Corpus. Hello, mga ka-Arya. Linggo na naman. Ang panahon ay mabilis na umiino. Tuloy lang ang buhay kahit na nasa gitna tayo ng tinatawag na pandemya. Isang oras na naman po tayo magsasayang papawid ng mga naging kaganapan sa nakaraan nating mga araw o sa buong isang linggo. Ito po, tunghayan natin yung aktibidad ngayon, Presidential Commission on Urban Poor na pinangangasyawaan ni Undersecretary Alvin Feliciano. Muling maghahatid na pinagsama-samang serbisyo para sa tao ang mini caravan ng Presidential Commission for the Urban Poor na magsisimula nitong buwan ng Hulyo. Isa ito sa 3 priority programs na isinusulong ni PICOP Chairman at CEO Yusek Alvin Feliciano na kung saan ang mga serbisyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga pribadong sektor ay inilalapit sa mga komunidad ng maralita para makapagbigay ng tulong at access sa mga pangunahing programa ng gobyerno. Ito lamang July 2 ay muling nagtipon-tipon sa isang virtual coordination meeting ang PICOP at mga partner agencies nito upang isapinal ang mga serbisyo at programang ibababa sa mga komunidad na dadayuhin ng PICOP mini caravan. Kabilang sa mga ahensyang ito ay ang DSWD, TESDA, DTI, NBI,
LTO, PAO o yung Public Attorney's Office, DOLE, DOH, PSA, AFP, PCSO, PAGCOR at Grab Philippines na nagpabatid na buong suporta nito para sa pagsasakatuparan ng nasabing karaban. Ayon sa inilatag na datos ng komisyon, iikot ang pick-up mini caravan ngayong taon sa 33 lungsod at probinsya mula sa Kalakhang, Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao at mga resettlement sites. Kumpiyansa si Yusek Feliciano na magiging maganda ang resulta ng nasabing programa kahit pa maraming mga limitasyon at restriksyon ang hatid ng pandemyang COVID-19. Sabi nga ni Yusek Feliciano, kahit may pandemyang kinakarap, buo ang kanyang tiwala na magiging matagumpay ang muling pag-arangkada ng mini caravan gaya na nagresulta nito noong wala pa mang COVID-19. Sabi pa niya, kailangan ng mga kababayang Pilipino ang kalinga ng pamahalaan. Kaya sa pamamagitan ng pick-up mini caravan, ang gobyerno na ang siyang tutungo sa mga komunidad na labis na nangangailangan upang ihatid ang mga pangunahing programa at serbisyo sa masa. Samantala, sinisiguro naman ng pick-up mini caravan national team na istriktong nakasunod sa mga itinakdang health protocols ng IATF ang pagsasagawa ng programa para makatiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga lalahok mula sa banta ng COVID-19. Bukas para sa mga katanungan ang official Facebook page ng PICOP na via facebook.com PICOP Official kaugnay sa nalalapit na mini caravan nito. Nakapost din dito ang kabuang detalye ng mga serbisyong atin nito, pati na ng mga kapartner na ahensya. Aba, mga kaarya, etong mga nagdaang araw, yung kasong kinasasangkutan ni Agimat, ni Senator Bong Revilla Jr., aba, nalusutan na niya, mga karya. Kasi, pinawalang sala siya ng Sandigan Bayan. Doon sa mga kasong kanyang kinakarap na graft case. Ibig sabihin, matindi ang Agimat. Ng natural senador Ababa. Sana magkaroon din tayo ng agimat na tulad niya, mga karya. Inabsal to si Agimat si Senator Revilla ng Sandigan Bayan Special First Division sa botong 3-2 doon sa 16 bilang ng kasong draft na kanyang kinaharap. Ang tawag doon sa pagkaka-absolto kay Bong ay granted demurrer to evidence. Na ibig sabihin daw doon, hindi na pinagharap ng ebidensya sa korte si Revilla. Pero ang demurrer to evidence ni Janet Lim Napoles ay ibinasura ng Sandigan Bayan. Si Napoles ay naunang nahatulan sa kasong plunder na sinabing magkasabot sila ng dating Agimat
dating senador. O, si Senator Bong Revilla Jr. At ito ay sinang-ayunan ni na Associate Justices Geraldine Faith Ecom, Edgardo Caldona at Rafael Lagos. Sumalungat naman sa naturang desisyon sina Associate Justice Efren de la Cruz at Bayani Jacinto. Pero siyempre, dalawa lang sila laban sa tatlo. Yung tatlo ngayon, panalo. Dahil nasa demokrasya tayo, mga karya. Layunin umano ng demurrer ay para kumbinsihin ang korte na yung ebidensya ng prosecution ay mahina at sa gitna ng paglilitis ay maaaring ibasura ang asunto. Pero kung natatandaan niyo, mga karya, ang staff ni Revilla, ni Agimat, nagkakamali na naman tayo. Yung staff ni Senator Revilla, na si Richard Cambe, ay namatay sa bilibid. Kaya ibinasura na yung kaso laban sa kanya. Si Cambe, yung staff ni Senator Revilla, kasama ni Napoles na nahatulan sa kasong plunder, isa sa high-profile convicts sa New Bilibid Prison na napatay ngayong panahon ng pandemya. Mantakin yun. Yung inaakala ng ating sambayanan na mahina yung utak ni Agimat ay ni Senator, inagawa pang makakuha ng legal team na parehong mga wais. Ayun, mahusay ang kanyang grupong taga-depensa. Nalusutan yung kaso. Pero, noong nalusutan na yung kasong Grab, marami siyempre ang nagduda na tiyak na sa basura pupulutin ang asuntong thunder laban kay Agimat. Para may sa demonyo, no? Ay, hindi. Swerte niya yun. Swerte niya yun. Pero yung inabsual ko sa kasong Grab, si Agimat. Pero hindi na pag-usapan kung paano ibabalik sa gobyerno yung 124.5 milyones na dating inuungkat. Saan napunta yun? Pera ng bayan yun. Ngayon ibig sabihin hindi na uungkatin yung pondong nalustay. Yung mga traffic enforcer na nangikil ng halagang 100 piso, ayun, tanggal na sa trabaho, nakulong pa. Pero, sayang, yung mga traffic enforcer, wala silang Agimat na taglay, tulad ni Senator. Yan ang lamang na may Agimat. Kung hindi nga naman may babalik yung pera ng nalustay, sino yung magbabalik nun? Nako. Pagka ganyan ng ganyan, ang ating mga usapin, lalo na sa silid ng mga hukuman, hindi na nga mapipigilan yung corruption sa ating bansa. Dapat yon, hindi ko naman kinu-question yung mga matatalino nating mga hukom, mga judges.
Pero dapat tinalakay doon. Saan o paano mababawi yung issue ng 124 point something million na sinasabing ibinigay ni Senator Bong Revilla kay Janet Napoles. Baka napulis na. Wow! Iba talaga mga karya. Umiinit na mga issue yan na dapat sinusugpo. Pero bakit hindi nga pamasugpo? Sabagay, yan dapat alamin din natin kung anong agimat ang taglay niya para sana magkaroon din tayo ng agimat na tulad ni Senator Bong. Dako naman tayo dito makarya sa Presidential Communication Operations Office. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng pagrepaso ang Presidential Communications Operations Office sa mga kontratang kinuha ng Contract of Services personnel nito. Yan ang sinabi ni PCOO Assistant Secretary Chris Ablan sa harap ng inilabas na report ng Commission on Audit na kumu-question sa pagkuha ng ahensya ng may 375 na contractual workers noong nitong nakaraang taon. Ayon kay ASEC Ablan, hiningan na nila ng paliwanag ang iba't ibang mga opisyales at tanggapan ng PCOO na nabigyan ng COS employees, partikular sa kung bakit nila kailangan magdagdag ng contractual employees. Kanya, karamihan sa tugon ng mga kinaukulan ay highly technical ang kailangan gaya ng graphic, artist, editors, directors, at videographers na bagamat may regular na empleyadong kaya namang gawin ang trabaho, ay hindi naman daw sapat ang bilang para sa load ng trabaho. Yun bagamat may mga plantilla positions na bukas o open, ay masyado naman din anyang mababa ang salary grade ng mga bakanting posisyon para sa mga qualification at expertise na mga kinuhang COS. Sinabi ni ASEC Ablan na temporary o pansamantala lang naman daw yung mga kinuhang COS at kinailangan lamang daw yung mga serbisyo ng mga yon para sa malalaking projects gaya ng National ID o PhilSys System o Government Response on COVID-19 projects at vaccination communication na hindi anya kakayanin sa bilang ng mga regular employees na may technical expertise. Pero malala ko mang karya. Hindi ba may mga pinapanukala na noon na ipagbawal na ang mga contractual employees. Dapat lahat regular employees na. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sinususugan yung yung issue na yan. Kasi nga ng kaarya, kaya ayaw nilang maibasura yung yan, o tapusin yung
contractualization kasi ang unang mawawalan ng kurakot ng racket ay yung mismo mga LGU officials. Oh, biruin nyo. Tulad na lang ng janitorial services. Yung agency ng janitorial, agency ni Mayor. Okay, agency na kamag-anak ni Mayor. Ayun, imbes na yung kawawang janitor, magkamal nung perang kanya sahod mula sa kanyang pagpapakahirap, nakikihati pa yung mga buwakaw na mga local government officials. Mga kaarya nga naman, wala kang makita sa ngayon, wala pa rin makitang sensibilidad sa ating mga local government officials. Dapat, kung sinabi nga tapusin na yung korupsyon, isa yan. Yung mga contractual employee na yan. Dapat ang manguna dyan, ang ating mga local government units, sila ang magpairal na tapusin na, wala na magiging contractual employee, kundi lahat dapat maging regular employee. Ay, dako. Kailan kaya magigising ang taong bayan na ang mailagay naman, mailuklok sa mga matataas na posisyon sa ating gobyerno, yung may mga sensibilidad sa pagtulong at pag-asiste para sa ating mga mahihirap na sambayanan at hindi ang gawing gatasan ng mga LGUs ang ating mga kaawa-awang mga manggagawa. Mga kaarya, sabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office, may bilyon pa silang pondo. Sa kabila ng mga donasyong ipinagkakaloob sa iba't ibang mga institusyon at sa papremyong ibinibigay sa mga nananalong mananaya ng loto, ay hindi pa rin daw masasaid ang pondo dahil may 1 bilyong piso pa ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Iyon ang pagtitiyak ni PCSO General Manager Royina Garma sa isinagawang press conference sa kanang tanggapan sa Siao Boulevard nitong mga nagdaang araw doon sa Mandaluyong City. Sabi niya, meron pa silang pondo na 1 bilyon na magagamit ng kanilang ahensya. Yan man, kailangan pa rin daw nilang mapataas ang kanilang pondo kasunod ang panghikayat sa mamamayan na magsitaya sa loto at nanawagan din si Garma sa law enforcers na supilin ang lahat ng uri ng illegal games. Mula anong May 28 ng kasalukuyang taon hanggang nitong July 1 ay may 7 mananaya ng loto ang nanalo. Sa loto outlet ng Lipa City, Batangas, tumaya ang nanalo noong May 28 na jackpot prize ay 49 million plus. Noong June 5 naman, may 10 million pesos naman ang naging jackpot prize nung nanalo na tumaya sa isang outlet sa San Mateo, Rizal. At nitong June 7 naman, sa Baguio City, Benguet naman ang nanalo sa 655 jackpot na
mahigit 29 million pesos. Sa isang outlet naman sa San Jose City, Nueva Ecija, ang nanalo sa 640 jackpot prize na mahigit 15 million pesos. Naging milyonaryo naman ang tumaya sa Calbayog City, Samar na ang jackpot prize ay mahigit 49 million para sa 658 noong June 22. Sa Calamba City, Laguna naman ang nanalo ng 54 million mahigit sa 645 nitong June 30 at 84 million mahigit na jackpot prize naman para sa Super Lotto 649 na tumaya nitong July 1 sa Nasugbo, Batangas. Ayun swerte ng mga nanalo. Sa ginanap na press conference ay ipinamahagi rin ng PCSO ang mga checking mandatory contributions na 74,549.46 pesos ang ibinigay sa Philippine Sports Commission. Binigyan din nila ng cheque na 18,481,431 pesos ang Commission on Higher Education o CHED. At sa Girl Scout of the Philippines naman ay binigyan nila ng 278,420 pesos na cheque at ang Philippine Red Cross ay pinagkalooban naman ng 767,110.68 pesos na naka-cheque. Ang National Bureau of Investigation ay binigyan naman ng 3,059,821.84 para sa buwan ng January 2021 at 3,255,594.54 para sa buwan ng February. Ang Philippine National Police naman ay binigyan ng 7,622,576.11 para sa buwan ng January at 8,165,973.59 para sa buwan ng February. Bunsod niyan ay nananawagan si Garma sa PNP na anya puspusan pa ang gawing pagtatrabaho para masugpo yung mga illegal gambling. Para sa gayon, imbes na sa illegal gambling, doon na sa PCSO daw tataya. Talagang ganyan, mga kababayan, pangkarya. Yung telephone company na dito, sabi, posibleng maapektuhan ang operasyon ng dito Telecommunity Corporation, ang third telco player sa bansa, kapag tuluyan ng ipinagbawal ang China Telecom Americas Corporation sa Estados Unidos. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang China Telecommunication Corporation na isang Chinese state-owned company at ang parent company ng China Telecom Corporation Limited kung saan affiliated ang China Telecom bilang isang subsidiary ang second biggest stakeholder ng dito na may 39.92% stake sa panayam ng isang himpilan ng radyo kay Castro, naniniwala siya na napipintong pagpapawalang bisa at pagkansela sa lisensya na ipinagkaloob na sa China Telecom Americas ay magkakaroon ng epekto sa kakayahan ng dito na magsagawa ng interconnecting activity sa Estados Unidos, particular ang roaming connections mula sa Filipino subscribers.
Ah, magkakaroon din, ah, nasa na tayo? Yung dito, magkakaroon ng epekto, pahayag ni Castro na tanong kung tama ang mga eksperto sa kanilang pananaw na ang hakbang ng US ay maaari ring makaapekto sa telecommunications interest ng China Telecom sa Pilipinas. Naniniwala rin ang kongresista na miyembro ng mga kabayan black sa Kamara na maging ang paggamit ng dito broadband o mobile data network para maka-access sa US-based website ay maaari ring maapektuhan. Aba hindi pa man ganap na nakakapag-operate ng gusto ang dito may kakaharapin na namang problema ngayon. Ang China Telecom ay kabilang sa Chinese companies na napipintong iban sa Amerika dahil sa banta nito sa pambansang seguridad. Binigyan din ng US Federal Communications Commission na ang China Telecom ay pag-aari ng Chinese government at kontrolado ng Communist Party ng China ang kumpanya. Noong December 2020 at Marso 2021 ay sinimulan na ang proceedings para ipawalang visa ang lisensya na ipinagkaloob sa China Telecom ayon kay FCC Chairman Ajit Pai. Bukod sa ownership issue, iginiit ng security agencies na hindi sumunod ang China Telecom sa cyber security at privacy laws at nagkakalob ng pagkakataon sa Chinese state-sponsored economic espionage at disruption ng US communications traffic. Mga karya, bukang umiinit ang sigalot sa pagitan ng Amerika at ng China. Sabagay, parehong malalakas ang pwersa ng mga yan. Hayaan natin sila na lang maglaban-laban, wag lang sila magdamay ng pangkaraniwang mamamayan tulad natin mga karya. Di ba? Oh. Ay, nako. Dito naman tayo sa kahindik-hindik sa isang manyakis na municipal administrator. Nako. Ay matindi no. Pinagbitiw sa pwesto ang isang municipal administrator na madiskubre ang inilagay nitong sekretong CCTV camera sa CR ng mga babae sa munisipyo sa bayan ng Atimunan, Quezon. Kinilala ang municipal administrator na si John Francis Luzano na inamin na konektado sa kanyang cellphone ang CCTV camera. Ay manyakis nga. Sa ulat, na madiskubre ito ng mga empleyada ay persadong pinagbitiw ni Mayor Rustico Jover Mendoza sa pwesto itong si Luzano at nakiusap ang mayor na wag nang pag-usapan pa ito. Mayor, mapipigilan mo bang pagchismisan yan? Ay, hindi mo mapipigilan niya ang mga yan. Total kasalanan naman ng administrator mo yan. Ang balitang yon ay kinumpirma ni 4th District Vocal Doray Tan na nagsabing pinalitan na si Luzano ng bago municipal administrator na si Catherine Alvarez Martinez. Ayun sana naman
wag niyang gayahin yung pinalitan niya. Eh, baka maglagay naman ng CCTV camera to doon sa CR ng mga lalaki. Wow! Oh! Ah! Ayon kay Bukaltan, dating taong simbahan si Lozano. Aba, ibig sabihin matagal na nakulong to sa simbahan. Ano? Yung dati, yung natanggal na administrator ng si Lozano. Kaya pala uhaw na uhaw. Ha? Yun daw si Lozano ay matalino at magaling na kabataan na nahirang pa bilang municipal administrator ni Mayor Mendoza mula noong 2017. Nagsilbi rin si Lozano bilang dating Pangulo ng Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan ng Atimonan at naupong ex-officio na konsihal ng Sangguniang Bayan at noong 2016 lumabang board member ng 4th District, ngunit hindi siya nanalo, mga karya. Ano na ang nangyayari, mga karya? Eto. Ito, 3.4 million pesos shabu na kumpiska. Tinatayang nasa 3,400,000 pesos halaga ng shabu ang nakumpiska sa drug suspect na inaresto sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 at ng Criminal Investigation and Detection Group na sa kanilang isinagawang operasyon sa Parañaque City nitong nagdaang balik kahapon, Sabado, sa Barangay Baclaran. Kinilala ni Southern Police District Office Director Brigadier General Jimili Macaraeg at inarrestong suspect na si Nabel Sarip Bungaros, 23, na residente ng Parañaque City. Base nawawala yung ating kopya, mga karya. Ito, bumalik na ulit. Base sa report na isinumite ng Parañaque City Police, nangyari yung pagkakaresto sa suspect dakong alas 3:10 ng hapon nitong July 10. 11 yata ngayon. Sa harap ng Raff Mansion Hotel na matatagpuan sa Service Road northbound ng Roas Boulevard, Barangay Baclaran, Parañaque City. Bago pa man naisagawa ang naturang operasyon, ay nauna nang isinailalim ng mga otoridad ang suspect sa surveillance operation at nabang positibo ang nakalap nilang impormasyon ay ikinasa ang bypass operation na nagdulot ng pagkakaresto sa suspect. Nakumpiska sa posesyon ng suspect ang dalawang transparent plastic bag na naglalaman ng humigit kubulang 500 gramo na hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 3 milyong piso. Isang unit ng Samsung keypad cellphone at isang piraso ng 1,000 pesos na kasama ang 7 bundle ng Budal money na ginamit sa bypass operation. Ang nakumpiskang illegal drugs ay itinurn over na sa Southern Police District Office Crime Laboratory para maisalalim sa chemical analysis.
pansamantalang nakapiit sa detention facility ng Parañaque City Police ang suspect na naharap sa kasang paglabag sa Section 5 at 15 Article 2 ng Republic Act 9165 sa Parañaque City Prosecutor's Office. Ang matagumpay na operasyon na yon ay sanhi ng kooperasyon at pagtutulungan ng ating mga pulis at ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya, congratulations sa ating mga operatiba na sana ay totoong lahat ang kanilang ginawang operasyon at hindi scripted na ginagawa ng ilan lang mga tiwaling mga kasamahan. Mainam yan. Makaltasan ang bilang ng mga illegalista sa ating bansa. Pero sana, ang dapat na bitagin yung mga kanilang leader o kanilang mga big time na drug lords. Yan ang dapat na hinuhuli. Kasi karamihan sa hinuhuli, puro mga pangkaraniwan o mga pipitsuging mga pusher. Tapos, pakakawalan ng mga pulis matapos mag-abutan o yung pamilya ng inaresto nila ay makipag-areglo sa halagang hihingi ng pulis. Minsan, gagawin ng pulis. Sige, maghatag kayo ng 20 mil. Total, maliit na naman nahuli sa kasama nyo. Pagkatapos nun, makakalaya na. Yun ang isang matagal ng nakakasulasok na sistema ng ilan nating mga tiwaling mga police operative. Hindi na sila nagkasya doon sa sweldo. Tinaas na nga yung sweldo nila starting sa 30,000 per month. Pero hindi pa rin satisfied ang ating mga buhayang mga operatiba yan. Ang karya, iwanan muna natin yung mga tiwaling mga law enforcers na yan. Dito naman tayo sa mga achievement ng Department of Agrarian Reform. Ang Department of Agrarian Reform ay nagsagawa ng 3 araw na mid-year assessment at management review nitong July 7 hanggang July 9, 2021. Sinabi ni DAR Secretary Brother John Castriciones na ang layunin ng aktibidad ay upang tingnan kung ano na ang nagawa sa unang semestre ng 2021 at gumawa ng mga plano para sa isang mas mahusay na pagganap sa ikalawang semester. Ang aktibidad ay sinagawa para suriin ang mga ginawang proyekto at programa ng DAR Luzon sa Land Tenure Security Program, Agrarian Justice Program at Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program sa pamamagitan ng mga naaprobahang target at paggamit ng pondo. Sa estratehiya sa susunod na 6 na buwan, hinamon ni Brother John ang lahat na maging bukas ang kaisipan dahil dito nagsisimula ang pagbabago. Hinimok din niya ang mga kalahok na mag-isip sa labas ng kahon. Ayon sa kanya, ay karaniwang nagre-resulta sa mga makabagong idea.
ay nakatuon din ang aktibidad sa pagtiyak na ang mga isinusulong sa pag-unlad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay kasama sa mga programa at serbisyo ng DAR. Yan eh. Yan ang maganda. Inayag din ni Brother John na taunang aktibidad ang kanilang ginagawa para ang DAR at matiyak na yung mga programang reformang agraryo na ipagkakalob sa ating sambayanan. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanin ni Brother John ang mga opisyal at kawani sa kanilang obligasyong maglingkod ng may integridad at gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may lubos na kahusayan, katapatan, at kakayahan. Yun. Bumibilis ang natin. Sabi nga ni Brother John, dapat gumalaw-galaw ang kanyang mga kasamaan sa isang malinaw na direksyon at ang direksyon iyon ang siyang papatnubay sa kanila sa mga lalawigan para makamit ang kanilang mga nilalayon. Yun eh. Maigi pa tong si Brother John marami na nagagawa. Ito pa. Sinimula na rin ng DAR sa lalawigan ng Batangas ang pagpapatupad ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project sa 4 na agrarian reform beneficiaries organizations kung saan ay 140 na agrarian reform beneficiaries ang makikinabang sa lalawigan upang mapagaan ang epekto ng pabago-bago ng klima sa pamamagitan ng organikong pagsasaka. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 na si Engineer Marilo Baslan, isinusulong ng DAR Batangas ang pagpapagaan ng epekto ng pabago-bagong klima sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman, kasanayan, at pasilidad sa mga miyembro ng agrarian reform beneficiaries tungkol sa organikong produksyon ng gulay. Sinabi ni Baslan na sa ilalim ng proyekto ay nagsagawa ang DAR Batangas ng hands-on na pagsasanay para sa produksyon ng organikong gulay sa mga miyembrong ARBs ng Libato Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Libato, San Juan, Batangas, Redstone Farmers Organization sa Barangay Pulang Bato, San Juan, Batangas din, at Ginhawa Farmers Association sa Barangay Ginhawa, Tuwi, Batangas. Samantalang ipinakilala naman sa Bumakas Farmers Association sa Barangay Maugat, East Padre Garcia, Batangas, ang organikong produksyon ng honeydew melon. Yun eh. Sa hands-on training, ang mga ARBs ay tinuturuan ng kasanayan at tamang kaalaman sa vermicomposting, integrated pest management, pagsusuri sa lupa, at urban vegetable gardening.
Dagdag pa niya na mga arbors ay pinagkalooban ng mga gamit at maliit na kasangkapang pangbukid upang maitaguyod ang Techno Demo Farm at ang bawat ARB o ANYA ay makatatanggap ng mga makrinarya at kagamitan sa bukid na gagamitin sa paghahanda ng lupang pagtatamnan at sa kanilang mga pag-aani. Yan din ni Baslan na ang DAR Batangas ay nakipag-ugnayan sa Advent Agri Enterprise at Consultancy Services na pinangunahan ni Ray Marasigan bilang professional na service provider para sa pagsasagawa ng hands-on training at paggawa ng Techno Demo Farm. Mabilis yung ating orasan. Mga kasama. Shout out muna tayo sa ating mga patuloy na nagsusubaybay sa programa ng ARYA. Nitong nakaraan, nagdiwan ng bonggang selebrasyon para sa pagiging senior citizen ng isa kong naging kaklase pa noong high school sa Balara Academy na si Willard Nacario. Siya ay isa ng certified senior citizen at ang buong batch namin noon sa Balara Academy ay bumabati sa kanya ng maligayang kaarawan at nawa mapagkalooban pa siya ng karagdagang 100 taon na mabuhay na may malinaw na pag-iisip at pwedeng makapaglakad-lakad para makapamasyal. Yung isa ring sumusubaybay ng ARYA, si Henry Yee Jr. Sa kanyang palayaw Junri. Aba, birthday niya ngayon. Ayun. Binulungan ako ng isang assistant ko dito. Birthday ngayon ni Junri. Kaya happy birthday Junri at nawa marami pang pagtatagumpay sa buhay ang iyong makamit. Isang minuto na lang ang natitira. Kaya muli mga kasama, sa linggo ulit tayo magsasama-sama at ako'y magpapaalam muli para sa pinabagong yugto ng ating buhay. Paalam mga karya. Inyong natunghayan at napakinggan ang pag-ariba at pag-arya ni Erwin Corpus sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.